Magandang gabi po sa lahat. Pinagpalang araw po sa inyong lahat. Binabati po namin muli kayo dito sa ating gawain na Life Full of Hope. As we begin tonight, let us invite our friends and family to worship, pray, and listen to God's Word. Gamitin po natin ngayong oras na to ang ating social media in spreading good news of hope, and good news of salvation. Amen po. Handa na po ba kayong magpuri at sumamba sa Diyos? Paganda na po kayo, pakilagay po dito sa comment section. Amen. So, bago po tayo magsimula, uulitin ko po, let us share this good news of hope and good news of salvation. Gamitin po natin ang ating share button at ibahagi po natin ito sa iba. Alam niyo po, napansin ko, ang araw ngayon ay napakabilis. Biruin nyo, nasa katapusan na agad tayo ng buwan. Kumakailan lang nagdiriwang tayo ng Pasko, ng bagong taon. Ngayon, papalapit na naman ang pagdiriwang natin ng mga araw ng puso. Di ba? And speaking of puso, baka meron pa sa inyo ngayon, hirap ipagdiwang yung bagay na ito dahil punong-puno ng alalahanin at punong-puno ng problema ang kanyang kinakaharap ngayon. At alam niyo po ba, hindi kayo nagkamali ng narinig. Kung ikaw ito ay mensahe ng Diyos para sa iyo ngayong oras na ito. Huwag kang aalis bagkus ibahagi natin ang mensaheng ito sa iba. Alam niyo po ba, yung pait, pagod, takot, hinagpis o kung anong pamang nararamdaman at nararanasan mo ngayong oras na ito, alam niyo po, naranasan din po yan ng mga Israelita noon. Alam niyo po, sa panahon ni Jehoshaphat, sila ay sinugod ng 3 mga bansa. Maaaring yung mga bansang iyon, it represents our problems, our worries, and our stress na sumusugod ngayon sa buhay mo. Pero alam mo po, amazing yung nangyari sa buhay ng mga Israelites. As they fast, as they pray, as they begin to worship, alam niyo po anong ginawa ni Lord? Mababasa po natin to sa 2 Chronicles 20 verse 22. Sabi dito, as they began to sing and praise, the Lord set ambushes against the men of Ammon and Moab and Mount Seir who were invading Judah, and they were defeated. Anong nangyari? They were defeated. Anong ginawa lang nila? They worship and praise the Lord. So when they began worshiping God, God set ambushes against those enemy. Sinong excited na i-ambush ni Lord yung mga enemies sa buhay mo? Let us begin to pray and let us begin in praising and worshiping God because our worship signifies our victory. So excited na po ba kayo in worshiping God? Sinong excited? Comment dyan at i-share natin ang pagkakataong ito na marinig ng iba ang ating pagpupuri at pagsamba sa Diyos na buhay. Sige po, let's worship our God this time. Mga Diyos na patuloy kaming malapit sa iyo. Sadyang napakabuti mo, Panginoon. At tunay nga na walang hanggan yung katapatan mo, Lord, sa bawat isa sa amin. Hallelujah. Kaya patuloy ka namin pupurihin, patuloy ka namin dadakilain, Panginoon, sa mga oras na ito. At patuloy namin itataas ang iyong pangalan, Lord. Hallelujah. Walang hanggan, katapatan sa buhay ko'y lagi mong narito dahil sa biyaya mo habang buhay magpupuri sa'yo. Walang hanggan
Itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalamitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapagtayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalamitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapagtayan. Kadakilaan mo'y di mapapagtayan. Kadakilaan mo'y di mapapagtayan. Oh, Jesus, dakila. Oh, Jesus, itataas kita sa buhay ko, sa puso ko. Itataas kita, itataas kita, itataas kita sa buhay ko, sa puso ko. Itataas kita, itataas kita, itataas kita sa buhay ko, sa puso ko. Itataas kita, itataas kita, itataas kita sa buhay ko, sa puso ko. Itataas kita, itataas kita, itataas kita sa buhay ko, sa puso ko. Itataas kita, itataas kita, itataas kita.
Praise God. Panginoon, maraming salamat po sa iyong presensya na iyong ipinaranas sa bawat isa. Despite na nasa iba't iba kaming tahanan ngayong oras na ito, ang iyong presensya ay patuloy naming nararanasan. At pinagpapasalamat namin yun, O Diyos. Dahil tunay nga ikaw ang buhay na Diyos at ikaw ang Diyos na laging nasa amin, Panginoon. And Lord, hayaan mo na yung mga salitang maririnig ngayong oras na ito ay makapagbago ng aming buhay, makapag-encourage ng aming pananampalataya at patuloy na lumalim ang aming pag-ibig sa iyo, Panginoon. Salamat po, Diyos. Itong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise God. Palakpakan po natin ang Diyos ngayong oras na ito. Praise God. Truly, our God is amazing. Naramdaman niyo po ba yung power ni Lord? Na inambush ni Lord yung mga enemies sa buhay mo through our worship to Him? Yan. Sa mga nakaramdam, magsigaw po tayo ng malakas na amen. Oo, kahit dito sa chat box, iparanas natin yung ating presensya, no? Oo, kasi yung Diyos natin ay kahit saan ay naroroon at nakikita niya tayo, no? Ngayong oras na ito. Okay, so ngayong araw naman po, tulad ng nasabi ko kanina, as the month of heart is approaching, alam niyo po, napansin ko, there are many areas that we need to conquer in our life, especially in our heart. Okay po? Makikita natin, sa pagtatapos pa lang ng buwan, maaari ang dami na agad issues ng puso mo. Maaari ngayong pagtatapos ng buwan, ang dami na agad kabalisahan na dinadala yung puso mo. Pero alam niyo po, no matter what the issues is, lagi mong tatandaan that there is a God who loves you and there is a God who cares for you. Kaya magandang pag-usapan natin ngayon ay He cares. Yan. Isang malakas, pakisabi po, He cares. Isa pa po, sabihin natin sa ating mga sarili, He cares. Ayan. Alam niyo, maganda maramdaman natin talaga na merong Diyos na nag-aalala, nag-aaruga at nagmamahal sa atin. Oo. Dapat maging buhay yan sa atin. That there is a God who cares. Kaya isa pa po, sabihin natin, He cares. Ayan. Alam niyo po, ang pinakamagandang pakiramdam ay yung pakiramdam na may nag-aalala sa iyo. Yung may nag-aalaga sa iyo. At yung may nagmamahal sa iyo. Di ba? Papalapit na yung araw ng mga puso. Pero sa mga taong akala nyo, wala nang nag-aalala. Akala nyo, wala nang nag-aalaga. Akala nyo, wala nang nagmamahal. Kapatid, nagkakamali ka. May isang Diyos na nag-aalaga, nag-aalala, at nagmamahal sa iyo. Basahin po natin ang ating verse ngayong araw na ito. Sabi po dito sa 1 Peter 5 verse 7, pakibuksan po ang ating mga Bible at pakihanda. Okay? So sabi po dito sa 1 Peter 5 verse 7, babasahin ko po sa NIV version. Sabi dito, NIV, cast all your anxiety on Him because He cares for you. Uulitin ko. Sabi, cast all your anxiety on Him because He cares for you. Malinaw na malinaw po sa mensaheng ito na may isang Diyos na nag-aalala at nagmamahal sa iyo. Alam niyo po, God prepares this message for you because He see you as a person full of anxiety. No, nakita ng Diyos itong anak ko, no? Hindi pa tapos ang buwan, ang dami ng alalahanin, ang dami ng kabilisahan. Kaya alam mo, ang mensahe ng Diyos ngayong oras na ito, kapatid, inaalala ka niya. He cares for you. Nag-aalala ang Diyos sa iyo. May mga katanungan ako gusto kong sabihin sa inyo. Evaluate natin mga sarili natin, mga kapatid. Kamusta ka ngayong oras na ito? Kamusta ang isip mo? Kamusta ang puso mo? Kamusta po ang relasyon natin sa Diyos? Kamusta po ang pag-ibig natin sa Kanya? At kamusta po ang pananampalataya natin? Alam niyo po, maganda sa mga oras na to, ma-evaluate talaga natin yan. Baka papasimula pa lang yung taon, yung pananampalataya natin na wala na agad. No? So maganda
balikan natin yung mga katanungang yun. Maaari dahil sa ating mga kabalisahan, sa ating mga worries, sa ating mga anxiety, nakalimot na tayo sa Diyos. Nawala na yung pananampalataya natin sa Kanya. Nawala na yung pagtitiwala natin. Pero alam nyo ngayong oras na ito, gustong ibalik ng Diyos yung tiwala mo sa Kanya, yung pananampalataya mo sa Kanya. Ngayong oras na ito, gusto ng Diyos pagtagumpayin ka sa lahat ng kabalisahan mo, sa lahat ng takot mo, at sa lahat ng kapaguran at problema mo. Kaya nga kanina yung verse na ginamit natin God set ambushes. Kasi gusto ng Diyos ngayong taon pa lang, sa pasimula pa lang, maging matagumpay ka na sa lahat ng issues ng puso mo, ng isip mo, at ng buhay mo. Because He cares for you. Ngayon, kung nakakaramdam ka ng kabalisahan at anxiety dahil sa mga nararanasan mo, mayroong 4 na bagay na gustong gawin ng Diyos o gusto ng Diyos na gawin mo para mapagtagumpayan mo yan. Excited ka na ba malaman yung 4 na yon? Amen? So kung excited ka na, comment naman dito sa ating chat box. Ayan. So the first thing that God wants you to do is to come. Okay? Come. Minsan tayong mga tao, nadadagdagan yung kabalisahan natin o mas nababalisa tayo dahil mali yung taong nilalapitan natin. Tama po ba? Yung tipong kapag may problema ka, kapatid, sino ang yung nilalapitan? Yung Bombay ba? Kapag lumapit ka sa Bombay, sa pautangan, makikita mo, lalo ka mamumblema. So, namumblema ka nito, nababalisa ka, lumapit ka sa mamumblema ka pa rin. Bakit? Paano ko babayaran to? Di ba? Minsan nababalisa tayo dahil hindi tayo lumalapit sa tunay na kapayapaan at kapahingahan. Minsan nababalisa tayo dahil mali ang taong nilalapitan natin. No? Kaya God wants you to do is to come. Kanino ka lalapit? Sabi sa Matthew 11 verse 28, lumapit tayo sa Diyos. Di ba? Come to me all of you who worries, di ba? Sa mga nag-aalala, nababalisa, kanino kayo lalapit? Sa Diyos. Hindi ka lang lalapit sa Diyos sa oras ng kaginhawaan. Pwede ka ring lumapit sa Diyos kahit sa pagkakataon ng iyong kawalan at kabalisahan. Minsan kasi mga kapatid, tinitingnan natin ang Diyos bilang isang bagay na banal. Yung tipong lalapit ka lang sa Kanya pag maganda yung buhay mo, pag maganda yung mga bagay na nangyayari sa iyo. Yun yung konsepto natin sa Diyos kaya mali yun, di ba? May konsepto tayo sa Diyos na ayaw nating lumapit dahil makasalanan tayo, di ba? Yung tipong maririnig mo sa mga tao, magsisimba ako kapag pag gusto ko na magbagong buhay, malinis ako, di ba? Ganun yung konsepto natin That's a big no. Kaya ka lalapit sa Diyos dahil alam mong kulang ka. Dahil alam mong nangangailangan ka ng gabay niya. At dahil alam mong nangangailangan ka ng kagalingan niya. Diba? Kapatid, kapag may kabalisahan ka, sinong yung nilalapitan? I pray and I hope that we will come to God. No matter what circumstances we are facing right now, we will still come to God. Kagalakan man yan, katagumpayan man yan, kababaan man yan, anumang mga pangyayari sa buhay natin, lalapit tayo sa Diyos. Lagi nating alalahanin na ang simbahan na hindi lamang lugar ng mga banal, kundi lugar na nangangailangan ng pag-aayos ng Diyos, ng kagalingan ng Diyos. Kaya kung may kabalisahan ka, come to God. Come to church. Come to the people of God. No? Sino ang iyong nilalapitan? That's the first key. No? Pag may problema ka, sinong iyong nilalapitan? Kasi baka yung nilalapitan mo, yan pa yung nagdadagdag ng kabalisahan mo. So let us come to God. Kasi alam natin, sabi sa pangako ng Diyos, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigat ang lubha sa inyong pasanin at kayo'y pagpapahingayin ko. Marami ngayong oras na to pagod na sa life nila. At alam mo ang pangako ng Diyos. Kapag lumapit ka sa Kanya, may kapahingahan ka. Amen? So, sinong gusto ng kapahingahan? Hindi kamatayan okay? So, yung kapahingahang binibigay dito ng Diyos ay yung kapayapaan
na matatagpuan sa presensya niya. Amen po. Sinong gusto ng ganon? Di po, Lord, ang dami ko ng problema, ang dami ko ng stress, ang taas-taas ng stress ko, Lord. Punong-puno na ako ng anxiety. Pero lalapit ako sa iyo dahil alam ko sa iyo ay may kapahingahan. Amen po. Alam mo, sabi nga ni Jesus in Revelation 2 verse 20, yung sinishare po natin na pang patanggap, alam mo, nakita ko doon, sabi ni Jesus, kumakatok ako sa labas ng inyong puso, kung sino man ang dirinig ng aking tinig at magbubukas ng kanyang pintuang puso ay sama-sama kaming magsasalo-salo. Alam mo yung ginamit doon na salita ng Diyos, sama-sama kami magsasalo-salo. Hindi nakalagay doon na sama-sama kami magsasalo-salo ng baboy, sama-sama kami magsasalo-salo ng spaghetti, yung handa, di ba? Alam mo, walang binanggit doon na specific na handaan eh. Ang binanggit lang doon, kahit anong handa yung nakalagay sa mesa mo, sasamahan ka niya. Kapag pinapasok mo siya, kapag lumapit ka sa kanya. Alam mo, ganun kapatid. Ano man yung handa ng puso mo ngayong oras na to, ng buhay mo, punong-puno man yan ng mga problema, punong-puno man yan ng kabalisahan, punong-puno man yan ng katagumpayan, punong-puno man yan ng kasiyahan at kagalakan. Sabi ng Diyos, kapag lumapit ka sa Kanya, sasamahan ka niya. Kasiyahan, kagalakan, kalungkutan, sasamahan ka ng Diyos. Hindi ka niya iiwan. Amen? So come to God. Yun yung unang bagay na gustong gawin ng Diyos. Gawin natin na pinapagawa ng Diyos. Pangalawa, handa na po ba kayo? Pangalawa is to accept. Accept. Maraming tao sa panahon ngayon, hindi nila matanggap yung reality. 'Di ba? Nakita nila, hindi porket na kay Kristo ka, wala ka nang dadanasing problema at pagsubok. That's a fact. And that's a reality, mga kapatid. Napansin ko, maraming Kristiyano ang sumuko o sinuko ang kanilang pananampalataya kasi nung nabalisa sila, bigla nilang naisip, hindi naman totoo si Lord. Akala kasi nila, kapag nasa Diyos ka, lahat laging mabuti. Hindi po ganon, mga kapatid. Nakita natin sa Bible ang mga lingkod ng Diyos. Lahat sila dumanas ng problema. Bilib nga ako kay Job eh. Pero inyo yung nakaranas si Job ng problema, nawala yung yaman niya, nawala yung mga anak niya, nagkasakit siya. Pero ano yung feedback ni Job? Sinabihan siya ng asawa niya, sumpain mo na yung Diyos mo. Diba? Pero anong feedback ni Job? Sabi niya sa asawa niya, magagandang bagay lang ba ang tatanggapin natin sa Diyos? Kapatid, let's check ourselves. Kapag ba nababalisa tayo, may problema tayo, umaalis na tayo sa Diyos? Magagandang bagay lang ba yung gusto nating makita sa Kanya? Di ba? So when we have this anxiety, when we have this problem, let us accept these things. Accept the reality, kapatid. Na anumang dumating na trahedya sa buhay natin, accept that. No? Come to God and accept it. No? Kaya nga mapapansin mo yung prayer ni Jesus sa Ama, bago siya ipako nun, sabi ni Jesus, Ama, hindi ko dinadalangin na alisin mo sila sa sanlibutan ito, kundi protektahan mo sila sa masama. Meaning to say, kapatid, sa mundong ito may problema tayong daranasin. Kapatid, sa mundong ito may mga troubles, may mga anxiety, may mga uncertainty tayong mararanasan. Pero alam mo ang prayer ni Jesus, hindi tayo alasin sa mundong ito, kundi protektahan tayo sa lahat ng gawa ng masama. Maraming masama sa paligid natin na gustong mag-alis ng relasyon natin sa Diyos. Kung di mo tatanggapin yung realityng iyon, kapatid, baka isang unos pa lang na dumating sa iyo, suko ka na agad. Baka mamaya dahil sa kabalisan mo sa pandemic, isang ubo mo pa lang, nasuko mo na yung pananampalataya mo. Kasi walang Diyos. Hindi ako kaya pagalingin ni Lord. Di ba? Accept the reality, kapatid. Totoong may COVID, pero totoo din na may Diyos na kayang manggamot sa atin. Accept the reality, kapatid. Totoong may problema, totoong may kabalisahan, pero totoo ding may Diyos na kaya tayong bigyan ng solusyon, kaya tayong tulungan. No? Accept. Pakisabi nga sa katabi mo, accept mo
kasi baby, no? Accept mo na kasi baby, no? Marami tayong bagay na hindi tinatanggap kasi. At ang Diyos gusto niyang matutunan nating tanggapin yung mga bagay na yun, no? So when problem comes, accept that, no? Kasi yun yung paraan para ipakita ng Diyos yung kanyang kapangyarihan na naghahari sa atin. Naalala niyo po yung kwento ko last time? Yung panahon na yung mga disciple ni Jesus, dumating yung unos, dumating yung bagyo. Nakalimutan nila, nakasama nila sa bangka, yung Diyos na naghihimala, yung Diyos na nagpakain ng sa 5,000 tao. Di ba? Minsan nagiging ganun eh. May kabalisan lang, may problema lang, nakalimot ka na. Nalimutan mo na yung pananampalataya mo. Nalimutan mo na yung pag-ibig mo. Yeah? Kaya kapag may problema kapatid, accept mo yan. Kaya nga nakakatuwang pagmasdan, anong naging reaction ni Jesus nung may bagyo silang kinaharap? Tumayo siya, tinignan niya. Okay, may problema. Anong ginawa ni Jesus? Hinto. Di ba? Kasi kahit si Jesus tinanggap na may problemang dumating. No? Pero kailangan mo yung tanggapin at kailangan mo yung pahintuin. No? Kaya kapag may problema ka, mga gumagambala sa iyo, accept. Accept mo lang yan. Darating at darating yan sa buhay natin. At hindi mo lang siya basta i-accept. Anong gagawin mo? I-stop mo siya. No? I-stop mo yung sarili mo sa mga bagay na nawawalan ka agad ng tiwala sa Diyos. No? I-stop mo yung sarili mo sa mga bagay na parang walang Diyos na naiisip. No? Stop mo yung feeling mong ganun. No? Kundi accept mo to at i-accept mo din na kaya kang tulungan ng Diyos. Amen po? So, yun po yung pangalawa. Una, lumapit tayo sa Diyos kapag may problema tayong kinakaharap. Pangalawa, tanggapin o acceptin natin yung mga problemang ito. At pangatlo, tingnan natin yung mga kayang gawin ng Diyos mula sa mga problemang ito. Nakita ko kapatid, madalas kapag may kabalisahan tayo, ang madalas na nawawala sa atin bilang Kristiyano ay yung mata natin. Yung tipong yung mata natin na nakakita ng kamay ng Diyos. Yung tipong yung mata natin na nakakita ng mga bagay na kayang gawin ng Diyos sa buhay natin. Di ba? Di ba dati, grabe, ang daming vision. Kitang-kita mo. Ito, kaya kang gawin ni Lord ng ganyan. Ito, pangako ni Lord, tutuparin niya. Ang dami mong nakikita, pero may dumating lang na unos, may dumating lang na problema, may dumating lang na trahedya, nabalisa ka lang, hindi mo na nakita ng kamay ng Diyos na kayang gumawa. No? Pangatlong bagay na gustong gawin ng Diyos, tingnan mo kapatid. Tingnan mo yung kapangyarihan niya, yung kamay niya na kayang gumawa ng himala sa buhay mo. Kaya kapag ikaw ay nababalisa, tumingin ka sa mga bagay na kayang gawin ng Diyos. Tumingin ka sa Diyos sa itaas. No? Di ba meron nga tayong kanta, I will look up for there is none above you. Di ba? Lagi mong tandaan, walang nakakataas sa Diyos. Kung may problema ka, tumingin ka lang sa taas kasi tandaan mo, walang nakakataas na problema sa Diyos. Yeah? Sabi nga in Isaiah 43 verse 18, forget the former things, do not dwell on the past. Anong pangatlong pinapagawa ng Diyos? Kasi madalas, kapag may problema, may nakaraan, may takot, anong nakakalimutan ng Kristiyano? Ang tumingin sa mga opportunity na kayang buksan at gawin ng Diyos. Kaya sabi niya, I am doing a new things for you. Sinong excited sa new things na gagawin ng Diyos sa buhay niya? Yeah? Maging excited tayo. Pag may problemang dumating, praise God. That is a great opportunity na ipakita ng Diyos yung kapangyarihan niya sa buhay ko. Amen po? Dapat ganun tayo tumingin. Diba? Last time pinag-usapan natin, Happy New Me. Ano yung unang dapat nating baguhin o magkaroon? Having a perception, new perception. And I pray, sana maging ganun.
ang pananampalataya natin. May bago na tayong paningin na nakikita yung kamay, yung kilos ng Diyos at yung kapangyarihan ng Diyos sa buhay ko. Diba? Kapag wala kang pera, see that God will provide. Kapag may sakit ka, see that God will heal. Diba? Amen po. Si Jehoshaphat, kanina pinag-usapan natin, nung panahon na sinugod siya ng 3 bansa, ano nangyari sa kanya? Diba? Siyempre, kinakabahan siya. Pero nakita niya yung Diyos kayang gumawa ng milagro. Di ba? Yung Diyos kayang gumawa ng himala. Ya? Dapat maging ganun yung mata natin. Pataasin natin yung pananampalataya natin, kapatid, na makita natin yung kamay ng Diyos na kumikilos sa mga problema, sa mga sitwasyon, sa mga sirkumstansya ng ating buhay. Na? Pang-apat, last na po. So una, come. Pangalawa, ano po yon? We must accept or admit. Pangatlo, we must, ano po yon? Letter S, we must see. At pang-apat, we must trust. Ayan, big word. Yeah? Sa buhay Kristiyano, napakalaki talagang salita ang tiwala o pagtitiwala. Napansin ko, kapag ang tao ay nababalisa sa isang bagay, unang nawawala sa kanya ay ang pagtitiwala. Sa paanong paraan? Tiwala sa sarili, na kaya niyang lagpasan yung mga bagay na nasa harapan niya. 'Di ba? Pangalawa, nawawala yung tiwala sa Diyos, na kaya siyang abutin ng Diyos at tulungan. Alam niyo, sabi nga mga kapatid sa Corinthians, wala pang pagsubok na ibinigay ng Diyos sa iyo na hindi kayang lampasan ng tao. Ibig sabihin, kung may kabalisan ka, kung may problema ka, tandaan mo na ang Diyos ay gumagawang kasama mo, no? Pagtiwalaan mo 'yun. Kasi hindi nagbibigay yung Diyos ng mga bagay na hindi mo kaya. Madalas, dahil sa kabalisahan, nawawalang tiwala mo sa sarili mo. Hindi ko na to kaya. Pero sabi ng salita ng Diyos, wala siyang ibinigay na hindi mo kaya. No? Wala siyang pagsubok na inilagay sa iyo na hindi mo kayang pagtagumpayin. Kaya pataasin natin yung pananampalataya, yung tiwala natin sa Diyos, mga kapatid. Mga kapatid, the more that inuusig tayo ng problema natin, the more na yung alalahanin natin ay tumataas, dapat the more tayong kumakapit at nagtitiwala sa Diyos. No? Pataasin natin yung tiwala natin sa Kanya. Paibabawin natin yung tiwala natin sa Kanya. Amen po. Kung ano man po mga problema, kabalisan dumating sa atin, pataasin natin yung pagtitiwala natin sa Diyos. Diba? So, problema ka lang, may Diyos akong malaki. No? Dapat ganun yung tiwala natin. Naalala ko ngayong isang kwento eh. Sabi ng anak sa isang tatay, Tay, gaano po ba kalaki ang Diyos? Sabi ng tatay, eto anak, tingnan mo yung eroplano. Ayan. So, tiningnan ng anak, mula sa distansya niya yung eroplano. Tapos maya-maya, sabi ng anak, Tay, gaano po ba kalaki ang Diyos? Tapos sabi ng tatay, sige anak, punta tayo sa airport. So, tingnan mo yung eroplano. Tapos sabi ng tatay, anong napansin mo? Sabi niya, Tay, yung unang eroplanong nakita ko, masyado siyang maliit. Di ba? Tapos sabi naman ng anak, yung pangalawa naman dito sa airport, masyado siyang malaki. Di ba? Tapos sabi niya, alam mo, anak, so, ang Diyos parang katulad nung halimbawang iyan. Di ba? Nakadepende, okay? Nakadepende yung pagkakilanlan natin sa Diyos kung tayo ay gaano kalapit sa Kanya. No? Baka mamaya kapatid, kaya ka nawawalan o mabilis mawalan ng tiwala kasi hindi ka na malapit sa Diyos. No? Hindi mo na nakikita ng lubos ang Diyos. At alam mo, ngayong oras na to, mga kapatid, ang Diyos ay nangungusap sa inyo. Kung may mga bagay na bumabagabag sa iyo,
May mga bagay ba na nakakabalisa sa iyo, na sumisira ng relasyon at pananampalataya mo sa Diyos? Kapatid, ito magagandang pagkakataon na ikas natin ito sa Diyos. CAST, come, accept, see, and trust. Let us all cast all our worries. Let us all cast all our anxiety to God because He knows, we know that He cares. Hayaan natin kapatid na ang mga problema, kabalisahan, takot na meron tayo ay ilapit natin ito sa Diyos. Tanggapin natin yung katotohanan mula sa Kanyang salita na may kapahingahan tayong matatanggap sa piling niya. Tingnan natin yung kapangyarihan niyang kumikilos sa buhay natin at magtiwala tayong lubos na kaya tayong tulungan ng Diyos. Kung yung tiwala mo kapatid ngayong oras na to ay nasira na dahil sa mga tao o mga karanasan mo sa buhay, bakit hindi ka muli magtiwala sa Diyos? Bakit hindi mo ibigay muli ang tiwala mo sa Diyos? Na siyang nag-aalala, na siyang nag-aaruga, at na siyang nagmamahal sa iyo. No? Sabi sa verse kanina, cast all your anxiety. Ano mang mga alalahanin mo ngayong oras na to? Ano mang mga problema mo? Ano mang mga bumabagabag sa iyo, sa iyong pananampalataya? Cast it to God. Because we know He cares for you. Kapatid, God cares for you. Kaya mo narinig yung mensaheng ito, sinadya ito ng Diyos para sabihin na nag-aalala siya sa iyo, na nag-aaruga siya sa iyo, at na nagmamahal siya sa iyo. Mahal na mahal ka niya kapatid, at hindi ka niya papabayaan. Amen po. Kaya kung may mga problema po kayo ngayong oras na to, may mga mga kabigatan, kabalisahan, the comment section is free, or kung ayaw nyo po, pwede nyo po itong i-direct message dito po sa ating page. At naniniwala ako habang sinusulat mo pa lang yung mga panalangin mo, yung mga kabalisahan mo, yung mga problema mo, ang Diyos ay gumagawa na sa pamagitan ng kanyang kamanghamanghang kamay. Ang Diyos ay kumikilos na sa pamagitan ng kanyang mahiwaga at mapagmahal na kamay dahil nag-aalala siya sa iyo. No? Kung may problema ka sa pamilya, sa trabaho, sa personal, sa sarili, sa physical, di ba? Sa mental, o maging sa may mga karamdaman o sakit ka, yung oras na to, tataas natin yan sa Diyos. No? We will come to God. We will ask His favor because we know He cares for us. Amen po? Sige po, ngayong oras na to, lapit po tayong lahat sa Diyos. Lahat po tayo, lapit sa Diyos. Oo. So, ito yung magandang opportunity na tayong lahat makadulog sa Diyos, makalapit sa Kanya, makahingi ng tulong at gabay niya. No? Kaya ngayong oras na to, pikit po tayo, taas natin yung mga anxiety natin sa Diyos. Mga problems natin, mga worries natin sa Kanya, mga stress natin. Taas po natin yan ngayong oras na to sa Diyos. Panginoon, ngayong oras na to, patuloy kami lumalapit sa iyo. Nagpapasalamat sa iyong mga salita na tinuruan mo kami, Panginoon, lumapit sa iyo. Ano mang mga sirkumstansya ng aming buhay na nararanasan, hayaan mo, Panginoon, na sa bawat oras at araw, patuloy kaming lalapit sa iyo, Panginoon. Patuloy naming tatanggapin ang mga realidad na nakakaatang sa aming harapan. Patuloy naming titingnan ang kamay mong kumikilos sa amin. At patuloy kami magtitiwala sa iyo, O Diyos. No matter what happens, Panginoon, sa buhay namin, patuloy kaming maniniwala at magtitiwala sa iyo. Dahil ikaw ang Diyos na may magagawa, Panginoon, sa buhay namin. And Lord, sa oras na to, tinataas ko sa iyo mga kapatid ko, Panginoon. Ano man mga pinagdaraanan nila, ano man mga kabalisahan nila, Panginoon, ano man yung mga gumugulo sa kanilang isipan, sa kanilang puso, sa kanilang buhay, Panginoon, ano man mga nag-aalis ng kapayapaan sa kanila, Panginoon, Lord,
Sa oras na ito, lumalapit kami sa iyo. Tinatanggap namin yung realidad na hindi namin kaya, Panginoon, kung wala ka sa aming buhay, O Diyos. And Lord, sa oras na to, kailangan namin yung kamay mo. Kumilos ka sa buhay namin, Panginoon, sa buhay ng mga kapatid ko. Hayaan mo ng iyong mahiwagang kamay, mapagpalang kamay, Panginoon, nang siyang umabot sa mga pangangailangan ng kapatid ko, Panginoong Jesus. Ano man mga problema nila sa kanilang personal na buhay, sa kanilang mga iniisip, sa kanilang mga nararamdaman, Panginoon, sa kanilang mga physical na pangangailangan, health issues, O Lord Jesus. Lord, ngayong oras na to, abutin mo sila. Ikaw ang Diyos na manggagamot. Ikaw ang Diyos na nagpapala, Panginoon. Ikaw ang Diyos na nagbibigay, O Lord God. And Lord, hayaan mo ngayong oras na to, abutin mo yung mga kapatid ko, Panginoong Jesus. Mga material man yan, maging sa spiritual pa, O Diyos, abutin mo sila. I-renew mo, Panginoon, ang kanilang pananampalataya, ang pag-ibig nila sa iyo, Panginoon. I-encounter mo sila muli, maging sa kanilang mga tahanan ngayong oras na ito. Ipadama mo ang iyong yakap, Panginoon, na ikaw ang Diyos na nag-aalala at nagmamahal sa kanila, Panginoong Jesus. And Lord, kung may issue man sila sa pamilya, may mga problema sa pamilya, ngayong oras na ito, Diyos, tulungan mo sila, Panginoon. Ano man mga kaguluhan, ano man mga walang kaayusan na nangyayari sa pamilya, abutin mo sila, O Lord God. Lord, ano man mga problema ng pamilya, financially, spiritually, physically, maging sa health, O Lord God, Lord, ikaw ang Diyos na magtugon nito. Hayaan mo yung kamay mo ang siyang mag-abot sa buhay ng mga anak mo ngayong oras na ito. And Lord, we pray na ano man mga pinagdaraanan pa ng mga kapatid ko sa kanilang trabaho, o sa kanilang personal na buhay, Lord, maging sa relasyon nila sa iyo, ikaw, Panginoon, ang tumulong sa kanila dahil ikaw ang Diyos na may magagawa, Panginoon. And I pray, Panginoon, sabi mo, the more na nakakaranas kami ng problema, hayaan mo, the more kami magtiwala sa iyo. And I pray, continue to build, O Lord God, sa puso ng mga kapatid ko, ang pusong nagtitiwala ng lubos sa iyo, Panginoon. Ano man mangyari, patuloy kaming aasa at magtitiwala sa iyo. Dahil ikaw ang Diyos na may nagagawa. At ikaw ang Diyos na may magagawa sa aming buhay. Salamat po, Panginoon. Salamat po, Diyos, sa iyong pag-ibig. Salamat po, Diyos, sa iyong pag-aaruga. Salamat, O Diyos, sa iyong pag-aalala. Natunay nga, Panginoon, sa mundong ito, O Diyos, wala mang magmahal sa amin. Naniniwala kami at nakikisigurado na may isang Diyos na umibig na sa amin sa simula pa. At yun ay pinagpapasalamat namin, Panginoon. Yung mga bagay na ito na yung ibinagkaloob sa amin. And Lord, I pray, continue to set ambushes among all the works of the enemy sa buhay ng mga kapatid ko. Lahat ng uri ng kasalanan, lahat ng uri ng gawa ng kaaway, lahat ng mga chains, Panginoon, lahat ng mga bagay na pinaplano at tinatangka ng kaaway sa buhay ng mga kapatid ko sa oras na ito ay aming pinapawalang bisa sa pangalan ng Panginoong Hesus. Continue to cover by the blood of Jesus yung mga anak mo, yung pamilya ng bawat anak mo, Panginoon, at maging ang mga tahanan nila, Panginoon, ay patuloy mong balutin ng iyong dakil at banal na dugo. Walang gawa ng kaaway, walang plano ng kaaway ang siyang makakapasok sa aming buhay, sa aming pamilya, Panginoon. Maging, Panginoon, sa aming relasyon ay walang makakasira nito sa iyo, Panginoong Jesus. Lord, maraming salamat, O Diyos. And I pray, Panginoon, let your blessing continue to overflow in the lives of your people, Panginoon. Hayaan mo masagana mong pagpapala ang siyang patuloy na humabol sa iyong mga anak sa oras na ito. Salamat po, Diyos. Pinagkakatiwala namin sa iyo ang lahat. Dahil alam namin na ikaw ang Diyos na nagmamahal sa amin. Ikaw ang Diyos na nag-aalala sa amin. At ibinibigay namin ang lahat ng ito sa iyo, Panginoon, sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. God bless you all po. Pagpalain po tayong lahat ng Diyos sa mensaheng ito. Amen po. Amen. God bless you po.